"Prof, I want you," I said with a flirting voice. Me and my friends made a bet. They made a deal for me, which is to make my terror professor in chemistry to fall in love with me. Kapag nagawa ko yon, they would buy me a condominium. Though kaya ko namang bilhin pero mas masaya kung sila ang bibili. It is more challenging. Gusto ko rin makaganti sa Professor Buenavista na yan dahil palagi na lang akong pinag-iinitan sa klase. Pinapahirapan niya akong palagi. Mainit ang dugo sa akin ng lukulukong to. Kami na lang dalawa dito sa gym ng university dahil umuwi na ang lahat. My friends set this up para masimulan ko na ang plano ko. Tingnan lang natin ang katigasan niya. "Go home, Miss Magalona." Malamig ngunit mariin na ani nito habang hindi makatingin sa mga mata ko. Ngumisi ako ng palihim dahil parang tumatalab na ang karisma ko kasi nakita ko siyang napalunok. "You're my home, Prof. I want you." Gusto kong masuka dahil sobrang clingy ko. "Seriously? You're my home?" Eones. Mas lalo lang umigting ang kanyang panga at nagtataas baba ang dibdib niya. "If your father know about this, you will be dead. So, go home and study your lessons." I admit, kinabahan ako sa sinabi niya. Takot akong malaman ito ni Papa dahil siguradong grounded na naman ako. Pero malapit na akong mag-succeed. I need to finish this and get that damn dormitory. Malandi akong umisi. "Ipapakilala kita kay Papa Vince." I can't believe this. Did I just call him Vince? Sa oras na ito, para kaming normal na tao lang, hindi ko siya professor at hindi niya ako estudyante. Lumapit ako sa kanya at mahinang hinawakan ang leeg niya. I slightly caressed it. Napapikit siya at napahawak sa bewang ko. "I know you are intelligent, Prof, but you need to study how to love me so we can create a good chemistry and a good genus afterwards." Pagkatapos kong sabihin yon, tumingkayad ako para abutin ang leeg niya at pinatakan ko ito ng halik na umani ng mahinang halinghing sa kanya. Bibitaw na sana ako sa kanya nang bigla niya akong hapitin sa bewang at idinikit sa kanyang katawan. I could already feel his presence down there. Malaking tao si Prof. Benz at pormado ang katawan. He has a well-built body that made him known as the hottest professor here in Kamsan University. He also has the looks that every woman should wish to have him. Nakita kong umuklo siya at akmang hahalikan na ako, pero napapikit ako at tinakpan ko ang aking mukha gamit ang palad ko. Medyo lumayo rin ang katawan ko dahil sa aking pag-iwas. My action earned a soft chuckle from him. "See? You're a virgin, so stop acting like a grown woman." What a baby! Natapakan ng aking ego dahil sa sinabi niya. "A baby? What the heck?" Matapang ko siyang hinarap. "Yes, I am a virgin, Professor, but I am not baby. Instead, I can already make a baby." The professor, "Tsk, you're a brat, aren't you?" Hindi ako sumagot. "Now, you want me?" Idinikit niya lalo ang katawan namin. He held my chin and pushed it upward slightly, enough for me to face him. "Be careful on what you wish for, baby. I don't think you can handle me. Grow up. Baka kapag pinatulan kita ngayon, iika-ika kang uuwi sa inyo. I don't want to hurt babies. I'm quite big, Miss Magalona. Big." Minamaliit niya ba ako? Hindi naman totoong papatulan ko siya eh. I'm just seducing him. At wala akong planong makipag-make love sa kanya. Eones. Pero hindi ako papayag na mamaliitin niya ako. I don't want to be called baby. Dalaga na ako. Fuck him. Kung hindi natin susubukan, paano natin malalaman? Nakakaloko kong ngiti. Binitiwan niya ako at malutong siyang napamura.
Pawis na siya. Dumistansya na siya sa akin. Ginulo niya ng bahagi ang buhok niya at tila naiirita ito. "Stop doing this to me, Miss Magalona." Tinuro niya ako. "Stop this fucking game at baka makalimutan kong estudyante kita at padapain kita dyan." He looked at me intently and straightly to the eye. "Miss Magalona, huwag mo akong sagarin. Baka masagad kita and other way around. Don't test my patience." Nasagad ko na yata siya dahil sobrang dilim na ng mukha niya. Ngayon at namumala pa siya. Hindi ko na alam kung saan ko kinukuha ang lakas ng loob ko ngayon. Itutuloy ko pa ba ito for the sake of dare? Hindi ko inaasahan na ganito ka-vulgar si Mr. Professor. Baliw na yata ako kasi I still find him hot even when he's mad. His mad and deep voice sounded so sexy to me. His words, kung paano siya magsalita, nakakaakit. "I want to try. Try me, Professor." Gusto kong malaman kung gaano ka ka-agresibo, kung gaano ka kagaling sa kama. Kusa na lang iyong lumabas sa bibig ko. I could already feel a tension between us. Iba nang nararamdaman ng katawan ko. I'm 22 and I can already feel a sexual desire. I'm a virgin. I had boyfriends before and I do have fling pero niwala sa kanila ang nakagalaw sa akin. Professor Vince Hanson groaned angrily and walked with a big step towards me. Nang makalapit sa akin, marahas niya akong hinablot papalapit sa kanya. He cupped my face and kissed me harshly. He kissed me like a wild lion. Sobrang rahas ng halik niya na hindi ko masabayan. Naramdaman ko na lang na pinasok niya ang dila niya sa akin at hinamon ng aking dila. Bumaba ang kamay niya at ang pang-upo ko naman ang kanyang minasahe. Naririnig ko ng ingay na nanggagaling sa halik namin, pati ang mabibigat naming hininga at mga halinghing ay naririnig ko na rin. Para na akong maubusan ng hininga dahil sa halik ni Professor Vince. Gusto ko nang bumitaw pero ayaw pa ng puso ko. Parang sinasabi nito na, "Sige pa, namnamin mo. Kasalanan mo yan eh." Tinangka kong lumayo pero hinawakan ni Professor ang ulo ko para idiin ang labi ko sa kanya. Ayaw niya na akong tigilan. Maya-maya ay parang may nalasahan akong dugo sa pagitan ng halikan namin. Nasugatan na yata ang labi ko. Hinawakan ko ang damit ni Professor Vince para patigilin siya pero walang epekto. Tama na. Sa wakas ay nasabi ko na rin. Susuko na ako. Ngumisi siya. "I told you. I kiss hard. Now you know." Lumapit siya sa akin at pinunasan ang dugo sa labi ko gamit ang kanyang kamay. Ang kanyang mata ay nanatili sa labi ko. "I like your lips already. It's so addicting." Tumaas ang tingin niya at napako sa mata ko. "You're a little wild, Angelica." Ang simula. "Angelica, hindi pa ba tayo papasok? Kinakabahan ako eh." Nababahalang ani sa akin ni Janelle habang nandito kami sa cafeteria kasama ang new toys namin for this school year. Since this morning, wala na talaga akong ganang pumasok dahil sobrang boring ang class. Wala namang magandang nangyari. It's all about discussion and so on. Well, wala namang bago dahil ganito naman talaga ako kahit nung high school pa. Who wouldn't? I'm just Angelica Trinity. Nakihilig ako sa balikat ni Roderick, ang captain ng basketball team ng Campson. I am just flirting with him, but I don't really like him. At kapag nagsawa na ako sa kanya, ay tatapon ko na lang siya na parang basura. Don't worry, Jean. Just chill. I suited. Aalis na ako. Papasok ako. Lalo pa terror ang prof natin sa chemistry. Tumayo na siya at nagligpit na ng mga gamit. Bakit ba siya takot sa asungot na prof na yon?
Isa sa rason kung bakit ako nag-cut ng class, dahil naiinis ako sa Professor Vince na yon. Palagi niya na lang akong pinag-iinitan. Pinapahirapan niya ako sa bawat lesson niya. Nagkibit balikat ako. Fine, susunod na lang ako. Umalis na si Janela at kami na lang ni Roderick dito sa cafeteria. You know what, Angelica? Kung ang ice ay matigas, ako rin ngayon ay naninigas. Napatayo ako sa kanyang sinabi, if only I know that this guy is such a jerk. Hindi ko na sana ito kinanti pa. Just ew. Nagmukha siyang manyak na cheap. I fixed my things and I stood up. At nang papaalis na ako, ay hinawakan niya ang aking palapulsuhan. At saan ka naman pupunta? Tiningnan ko siya ng matalim. Tanggalin mo ang magaspong mong kamay. Huwag mong hintayin na iuntog ko yung ulo mo sa pader para malaman kung matagis din yan. Umalis na ako at iniwan siya doon. I was so frustrated. I don't like him. Nakakadiri siya. Wala na akong pupuntahan pa kaya dumiretso na lang ako sa room namin. Kahit boring, I will just attend the class na lang. Kahit sa room, dala ko pa rin ang kabisitan na dinala ng gagong Roderick na yon. Hindi may pintang mukha ko nang pumasok ako sa room. Pagpasok ko, buti na lang at wala pa yung nakakainis na prop na yon. Pero nagtataka lang ako dahil sobrang tahimik nilang lahat. All their eyes were on me. I chuckled with their expression. Ano? Sobrang ganda ko ba? Makakairita? Natawa ako. I know, right? Tumingal ako at marahas na nagbuga ng hangin. Kunwaring naiirita akong acting. Pero this time, ginawa ko na ito para inisin sila. Gusto ko lang patunayan na maganda akong mairita. Pero wala pa rin silang reaction. Tiningnan ko ang aking best friend na si Sian nang umunguso sa likod ko. Nagtaas ako ng kilay. Gusto mo ng kiss? I innocently asked. Ako, gusto ko. Natigilan ako nang marinig ang malalim na boses na yon sa likuran ko. Parang nanigas ang aking katawan. Dahan-dahan kong nilingon ang nasa likod ko at ganon na lang pagkakagulat ko nang makita ko si Prof. Benz Benavista na nakahilig sa pintuan at gumagalaw ang panga nito habang nakatingin sa akin. Shit I'm doomed. Gusto kong ibagsak ka ngayon. Napatras ako nang makita siyang naglakad papalapit sa akin. You're late in my class again, Miss Magalona. You know that I hate it. Malalim na sabi niya. I couldn't deny that Professor Vince has this intimidating aura. Sa lahat ng professor dito, sa kanya lang takot ang mga estudyante. Kaya nga ayoko sa kanya Palagi na lang akong pinag-iinitan. Bro, nasa kantin lang ako kanina. Nagutom kasi ako Depensa ko. Ngumisi ito at tila hindi pinaniniwala ng sinabi ko. Totoo naman talagang nasa cafeteria ako. Nakikipaglindian nga lang. See me at the office after class. Iyon na lang ang sinabi niya bago ako tinalikuran at nagsimula ng mag-lecture. Halos mamagan ang kamay ko sa kakalinis dito sa malaking library ng Campson. Sobrang pawis ko na rin dahil kanina pa ako dito. Madilim na rin sa labas dahil malapit ng mag-alas 7 at nag-uwian na lahat. It is my punishment for cutting classes. Halos mangiyak-iyak na ako sa kakamop. Why is he doing this to me? Pagod na ako. Naiinis na sabi ko. Pero halos maiyak na ako dahil nangahapdi na ang kamay ko. I was like a princess in our house. Ni hindi ako makahawak ng walis. Dahil ang maid ang gumagawa sa akin ng mga bagay na yon. Tapos sobrang dali lang ng professor na yon para utusan ako sa ganito. The heck? Hindi naman ako nakareklamo dahil kilala si Prof. Vince dito. Siya lang naman ang anak ng may-ari ng university na to. At isang pagsubok para sa akin ang kontrahin siya. Lagot na naman ako sa daddy ko nito kapag nalaman niya. Babawasan na naman ang allowance ko. Hindi pwede yon. Gwapo sana,
Masungit nga lang. Bulong ko sa sarili habang patuloy pa rin sa pagmamop. Palagi niya na lang ako pinapahirapan. Kawawa talaga magiging asawa nun, si Prof. Siguro ipapagawa rin niya rin sa asawa niya ang ipinapagawa niya sa akin ngayon. Malas niya. Naku talaga. Para na akong baliw habang kinakausap ang sarili ko. Patuloy pa rin ako sa pagkausap sa sarili ko nang may maramdaman akong tumikim sa may likuran ko. Gaya ng inaasahan ko, it was Professor Benz. Akala ko umuwi na siya. Prof? Tawag ko. Naka-fitted white plain shirt na lang siya habang naka-cross arms. Napalunok ako nang matuntun ang kanyang namumutok na braso at lalaking-lalaki siyang tingnan. Dagdagan pa ang kanyang relo na mamahalin. Mas lalo siyang gumwapo. No wonder why girls were drooling over him. Paano mo matatapos yan? When you are busy backstabbing me, sabi nito. Nagpanggap ako na inosente. Backstabbing? No, hindi ko magagawa yun sa'yo, Prof. He just shook his head. Tapusin mo na yan para makauwi ka na. Striktong sabi nito at saka tumalikod na. Inirapan ko na lang siya sa may bulong. Nek-nek mo, sir. Madulas ka sana. Mahinang bulong ko. Kinabukasan, naghahanda na ako para sa klase ko. Muntik ko nang mabitawan ang mga kubyertos na hawak ko dahil medyo namamaga ang kamay ko dahil sa paglilinis ko ng library kahapon. Bumugso ang galit ko sa pesteng professor na yon. Hindi ako sanay sa ganon. Pagkatapos kong kumain, pumunta na ako sa van. Ihatid na ako ng driver patungo sa school. Wala sana akong balak pumasok ngayon. Pero makakaltasan na naman ako ng allowance. I need to buy that latest Gucci bag. Lalakad na po ba tayo, Ma'am Angelica? Tanong ni Mang Neri nang makapasok ako sa sasakyan. Nakadungo ito sa akin mula sa driver's seat. Hilaw akong ngumisi. Sasakay po tayo, Mang Neri. Hindi lalakad. Pamimiloso po ko. Napakamot ito sa kalbo nitong ulo. Wala po akong sinabing lalakad tayo, Miss Angelica. Ganti nito, saka tumalikod na at pinandar ang sasakyan. Aba, piniloso po ako ng matandang ito Sanay na ako dito kay Mang Neri dahil ilang taon na rin siyang nagtatrabaho sa pamilya namin. Kaya normal na sa akin ang ugali niya. Mang Neri, magsuot naman kayo ng cap sa susunod. Nagugutom tuloy ako sa ulo nyo. Mukha kasing tsokolate sabi ko pa. Bilugan kasi ang ulo nito at medyo brown tapos kalbo pa. Sobrang kintab talaga ang ulo nito. Malilito ka na lang talaga kung ulo ba ito o chocolate ball. Takpan nyo na lang po ang mata nyo. Hayes, kahit kailan hindi talaga nagpapatalo si Mang Neri. Habang nasa biyahe kami papuntang Compton University, I was just listening to Taylor Swift's songs. Paborito ko kasi siyang singer. Nadisturbo lang ako at natigil ng kakakinig sa music nang makita kong sobrang traffic. May nagbanggaan na naman. Mang Neri, matagal pa ba yan? I would be late. Anas ko. Naiirita na talaga ako dito. Sinabi ba naman ng lintik na professor na yon na dapat maaga ako? Dahil kung hindi, linis banyo na naman ako ngayon. Vacant namin sa mga oras na to. Malayo pa naman ang first subject ko, which is Professor Vince Hanson Benavista's chemistry class. Pero pinaaga niya ako dahil may pag-uusapan kami. Sa lahat ba naman ng estudyante, ako lagi ang pinag-iinitan. Sobrang hot ko ba para pag-initan niya? Can't deny that. Bababa na lang ako. Total malapit na lang naman. At bumaba na nga ako. Sobrang init ng panahon. Sobrang dami pang mga sasakyan na dumadaan. Agang-aga, haggard na agad ako. I was wearing a crop top and a skirt. Therefore, the heat coming from the sun directly hit my skin. Araw-araw ibang style ko. I admit, I am a fashionable person. I always make myself good with my outfit.
and even my makeups. Hindi naman bawal ganito sa school namin dahil we have a freedom to wear what we want. Those boys and pervert drivers keep on whistling on me. Hay nako, ganda, problems. Minsan talaga nakakaabalang pagiging maganda eh. Miss Beautiful, sexy mo ah. Miss Beautiful, mix and match tayo. Jollibee, wow. Dinig ko pang sigaw ng isang lalaki na nakasakay sa jeep. Wari ko'y magkakaedad lang kami. Nakakainis. Bulong ko habang pinaikot ko ang aking mga mata. Those guys would define Bisud with their attitude. The fuck with catcalling. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa may humintong itim na sasakyan sa may gilid ko. A black Lamborghini. Bumaba ang bintana nito at lulanon si Professor Vince na lukot ang mukha habang tinitingnan ako. His face was a complete grim and hard-looking at me and my outfit perhaps. What's wrong with him? Hop in. Damsel in distress, he said using his masculine and deep voice. I still couldn't sink in what just happened and he just said. I said, get in. Balik niyang sabi. But this time, it became more hard. Napaka-stricto ng boses niya. Wala na akong nagawa kundi sumunod at pumasok sa sasakyan niya. I sat on the passenger seat beside him. Nang makapasok ako, kinuha niya ang coat niya sa black seat at inihagis sa akin kaya dumiretso ito sa hita ko. Then he said, cover that sinful legs. Pagkatapos nun ay pinaandar na niya ang sasakyan niya. Bakit ka naglalakad? Naghirap ka na ba para maglakad ka na? Tanong nito habang nakatingin lang sa daan. Tiningnan ko siya. I got stuck on the traffic, kaya naglakad na lang ako. His jaw clenched and I saw his brows furrowed. You should have just waited. Madin niyang sabi at tila may galit pa sa boses niya. I would be late. Ngayon nakatingin na siya sa akin. Nalukot pa rin ang mukha. Then, be it. Hinayaan mo na lang sana na malate ka kaysa maglakad ka ng ganyan sa kalsada and let those hungry men feasting you. Nalukot ang mukha ko sa inalasta niya. Ano bang kinagagalit niyo, Prof? Di ba sabi mo, I should be early or else you will let me clean the comfort room? Ayoko na maglinis. He just... Binalik niya na ang tingin niya sa daan, ngunit kita ko pa rin ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Hindi na lang rin ako nagsalita pa. Baka makalimutan kong professor ko ito at mabugahan ko ng apoy. Itong nakakainis na to. I just wandered my eyes outside. Sobrang gulo ng kalsada. Traffic, chaotic events, crowded, noisy people, and vehicles, pollution. Everything is too chaotic. Pero isa pa ang napansin ko, nilagpasan lang namin ang university. Nalalaki ang mga mata kong tiningnan siya. Saan mo ako dadalhin? Kinakabahang tanong ko. Hindi siya sumagot. Prof, sisigaw ako dito. Sige ka. Ididemanda kita. Nataranta na talaga ako. Kahit professor kita, tatadyakan talaga kita. Kahit ibagsak mo ko, hindi ako natatakot. He looked at me. Nung una, seryoso lang ang tingin niya. Pero nung nakita niya ang reaction ko, nagpipigil siya ng tawa. Nakahilig ba naman ako sa pintuan ng sasakyan habang tinututukan ko siya ng suntok. The fear was very evident on my face. Huminahon ka, okay? Hindi ko na alam kung paano ko kumalma sa mga oras na to. We're here. Hininto niya na ang sasakyan. Tiningnan ko kung nasaan kami. Lumuwa ang mga mata ko nang una kong makita ang pangalan na nakapaskil sa isang building. Sogo Hotel?